Nakapagtataka, nakakapagsalita pa si Kurt habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkamuhi kay Shin at kahit papaano ay malinaw na nakakaramdam pa rin ng sakit. Dahil dito, naniniwala si Shin na hindi pa ganap na naging demonoid si Kurt at maaaring may paraan pa para ibalik siya. Si Shin ay hindi makapag-isip ng matagal kahit na si Kurt ay nagsimulang mag-channel ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang buong paaralan, at si Shin ay walang magawa para pigilan siya. Wala na sa oras si Shin at napagpasyahan niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Kurt. Humingi ng paumanhin si Shin kay Kurt habang tinapos niya ang kanyang buhay at ipinaliwanag na hindi pa siya nakapatay ng tao. Ang pagbabalik ng kanyang kaibigan ay sinuri upang makita na natalo niya ang demonoid ng mag-isa, ngunit naiisip lamang ni Shin kung ginawa ba niya ang tama. Ipinaliwanag ni Aug na magbabago ito kung paano makikita ng lahat si Shin mula ngayon. Nagkaroon lamang ng 2 demonyo sa kasaysayan ng tao ngayon. Sinira ng una ang isang buong bansa ngunit nagawang talunin ni Shin ang isang ito ng mag-isa. Dumating ang mga sundalo upang tingnan kung ano ang nangyari at tinitiyak ni Aug na bibigyan ng kredito si Shin para sa pagtalo sa makapangyarihang demonoid. Nagpatuloy ang kwento habang ipinagdiriwang ni Mr. Strom ang kanyang matagumpay na eksperimento sa pagpapalit kay Kurt bilang isang demonoid habang pinapanood niya si Shin. Sa school, iniisip ni Shin kung ganun lang ba kadaling maging demonoid ang isang tao. Ito ay isang wastong tanong na nakikita kung paano ang tanging ibang demonoid na umiiral ay isang napakataas na antas ng magician na nawala ng kontrol sa isang malakas na spell. Hindi ganoon kalakas si Kurt, kaya nagsimulang mag-isip si Shin kung ang kanyang pagbabago ay artificial. Minsan ay ipinaliwanag ni Merlin kay Shin na ang mga demonyo ay maaari lamang umungol, ngunit ipinahayag ni Shin na malinaw na nakapagsalita si Kurt. Higit pa rito, tila masyadong mahina si Kurt para maging isang ganap na demonoid at nag-isip na maaaring naging bahagi siya ng isang eksperimento ng tao. Pagkatapos, bumalik si Shin sa bahay at nakita ang hari doon at sinabihan na siya ay bibigyan ng First Order of Merit para sa pagtalo sa demonoid. Ipinapalagay ni Merlin na sinusubukan ng hari na gamitin ang napakalaking lakas ni Shin para sa kanyang sariling pampulitikang pakinabang, ngunit ipinaliwanag niya na ito ay talagang ang bumabalik na banta ng mga demonyo ang nagpilit sa kanya na isapubliko ang bagay na ito. Gayunman, kinu-question ni Merlin ang pangangatwiran sa likod ng parangal, at ipinaliwanag ng hari na tama lang ito, dahil nag-iisang nagawa ni Shin ang magagawa lang ni Merlin at malita ng magkasama. Sinabi ng hari na hinding-hindi niya sasamantalahin si Shin at ang kanyang ginagawa ay para sa mga tao. Tinanggap ni Merlin ang paliwanag na ito ngunit nagbabala na sila ay aalis sa kaharian kung ang hari ay sumisira sa kanyang salita. Habang naglalakad si Shin sa mga kalye, maraming tao ang nagsimulang makilala siya bilang ang bagong bayani na tumalo sa isang demonoid ng mag-isa. Ipinapalagay ng mga nanunood na ang isang taong kasing lakas ni Shin ay maaring may girlfriend na, at tinukoy na si Cecilian ay maaaring kanyang kasintahan. Sa paaralan, nahihirapan si Mr. Marcus na pigilan ang mga mag-aaral, dahil gusto nilang sumali sa grupo ng pag-aaral ni Shin upang matuto mula sa kanya. Nagpasya siyang payagan lamang ang mga maaaring gumamit ng interdimensional storage magic na kumuha ng pagsusulit, para sa pagkakataong makapasok sa study group. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng bansa kung paano naniniwala si Shin na artificial na nilikha ang demonoid, at napagpasyahan nila na sila mismo ang dapat mag-imbestiga sa sitwasyon. Sa grupo ng pag-aaral, ipinakilala ang tanging mga mag-aaral na pinayagan ni Mr. Marcus na sumali. Ang isa ay si Mark, na ang pamilya ay gumagawa ng armas, at ang isa ay si Olivia, na ang pamilya ay nagpapatakbo ng isang sikat na restaurant. Ang pagkuha ng reserbasyon sa restaurant ay halos imposible, ngunit iniimbitahan sila ni Olivia na kumain doon isang araw. Pagkatapos ay tinanong ni Shin kung maaari siyang gawa ni Mark ng isang bagong sandata ngunit ayaw ni Mark na subukan, dahil hindi niya akalain na mapapalitan niya ang sandata na ginamit ni Shin upang talunin ang demonoid. Ibinunyag ni Shin na ito ay isang regular na espada lamang na inenchant niya ng mahika, upang mag-vibrate ang talim sa bilis ng ultrasonic. Ang paggawa nito, ay nagbibigay daan sa kanya upang hatiin halos anumang bagay nang walang anumang puwersa sa lahat, kaya kailangan lang niya ng kaunting pagbabago sa kanyang sandata. Pumayag si Mark na subukan ito habang nagtataka ang lahat kung gaano kahusay si Shin sa pag-enchant. Sa ibang lugar, nakita ng mga investigador na si Kurt ay binisita ni Mr. Strom noong araw na siya ay nagdemonyo, at pumunta para tanungin siya. Nagtataka ang isang investigador kung gumagamit si Strom ng sensory magic dahil sa patch sa kanyang mga mata at sa kanyang kakayahang gumalaw ng normal. Hindi nagbibigay ng tiyak na sagot si Strom at tinanong ng investigador kung ano ang nangyari sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isinilang bilang isang maharlika, ngunit sa panahon ng isang pakikibaka sa kapangyarihan ay sinubukan ng isang miyembro ng pamilya na siya ay patayin. Nagawa niyang mabuhay ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Pagkatapos ay tinanong siya ng investigator kung bakit siya ay sabik na mag-imbita ng maraming estudyante hanggat maaaring sumali sa isang study group.
Ipinaliwanag ni Mr. Strom na siya ay ipinatapon mula sa imperyo, at nadama na kailangan niyang magpakita ng mga nakikitang resulta upang maitatag ang kanyang sarili sa paaralan. Siya ay napakamatagumpay dahil ang lahat ng mga mag-aaral ay nadagdagan ang kanilang mahiwagang kapangyarihan, na kung ano ang nangyari kay Kurt, ay higit na nakakalungkot para sa kanya. Naniniwala ang napakatalino na investigador na si Strom at humiling na gawin ay tumulong sa pagsusuri sa nakademonyo na bangkay ni Kurt, dahil siya ay isang mataas na antas na magician, at sumang-ayon si Strom. Sa tanghalian, ipinaliwanag ni Shin na ang kanyang mainam na espada ay pagsasamahin ng parehong manipis na talim at magpapalaki ng tibay. Salungat na mga katangian iyon, kaya't ang iba ay nagtataka kung bakit hindi na lang siya bumili ng bagong espada tuwing masira ito, since mayaman naman ang pamilya niya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi pinapayagan ni Molito na bigyan siya ni Merlin ng malaking allowance, dahil gusto niyang malaman niya ang halaga ng pera. Nakaisip sila ng ideya na gawin ang espada para madaling mapalitan ang talim, at nagpa siya ang grupo na magtungo sa smith shop ni Mark pagkatapos ng klase. Nang maglaon, dumating si Strom upang suriin ang katawan ni Kurt, ngunit nalaman na nagsinungaling ang investigador at sa halip ay nagnanais na imbestigahan ang kanyang bangkay. Ipinaliwanag ng investigador na tiniyak ng hari na walang nakakaalam ng pangalan ng taong nagdemonyo. Kaya malinaw na may pananagutan si Strom dahil alam niyang si Kurt iyon. Si Strom ay hindi nag-aalala kahit kaunti at natatawa sa kung paanong hindi niya namalayan na ang pangalan ni Kurt ay isang sikreto. Ikinagulat niya ang lahat nang ihayag niya na ang lahat ay para sa isang eksperimento, at sinabing natapos na niya ang lahat ng kanyang mga eksperimento sa kabisera. Wala nang dahilan si Strom para manatili, ngunit naghahanda ang mga gwardya na pigilan siya. Maya-maya lang, naglakad palabas ang grupo ni Shin nang may sumabog na bumungad sa grupo. Nagalit si Shin nang malaman niyang si Strom ang dahilan ng pagdemonyo ni Kurt, at ipinaliwanag ni Strom kung gaano siya kadaling manipulahin. Ginagawa ni Shin ang kanyang makakaya para salakayin ang guro, ngunit alam ni Strom na enchanted ang kanyang espada, at madaling umiwas dito. Nagulat si Strom nang makitang hindi maaaring gumamit ng floating magic si Shin, ngunit ibinunyag ni Shin na maaari pa rin siyang pumunta sa airborne ng ilang sandali habang umaatake siya. Muling ipinagtanggol ni Strom ang kanyang sarili ngunit nawasak ang kanyang mga tagpi, na nagpapakita ng mga pulang mata. Inihayag niya na siya ay talagang isang demonoid, at nagtataka si Shin kung paano nananatiling buo ang pangangatwiran ni Strom. Ipinaliwanag ni Strom na siya ay isang exception at ang mga tao ay walang iba kundi mga pagsubok na paksa sa kanya ngayon. Napagdesisyonan ni Shin na dapat niyang pigilan kaagad si Strom ngunit hindi niya nakuha ang kanyang pag-atake. Naniniwala si Strom na siya ay hindi tumama dahil sa takot, ngunit iniisip ni Shin kung paano siya kailangan lang ng isang sandali upang ipakita kung ano ang magagawa ng kanyang tunay na kapangyarihan, habang ipinapakita sa atin ang isang napakalaking spell na nabubuo sa kalangitan. Patuloy na tinutuya ni Strom si Shin, at huminto lamang nang napagtanto niya kung ano ang balak ni Shin, ngunit huli na ang lahat. Napakalaki ng pag-atake, na iniwan ang katawan ni Strom na hindi makita kahit saan, at nakita ng ibang mga estudyante na nagawang gawing salamin ng init na sinag na nilikha ni Shin ang lupa. Hindi ma-detect ng search magic ni Shin si Strom, ngunit nagtataka si Shin kung patay na ba talaga siya. Ang mga kapitan ng bansa, sina Dominic at Rupert ay dumating upang umakma kay Shin sa isang mahusay na trabaho, at tinanong kung ano ang eksaktong ginawa niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Shin ang masalimuot na proseso ng pagsasama-sama ng liwanag mula sa araw, at nagulat ang lahat. Malinaw na nalito ni Shin ang lahat, at nagtataka sa kanyang sarili kung ang kanyang sinag ng init ay talagang ang tanging dahilan sa likod ng lupa na nagiging salamin. Sa ibang lugar, nakikita natin na si Strom ay buhay pa habang iniisip niya kung paano siya makitid na nakatakas sa kamatayan. Napag-alaman niya na si Shin ay isang lubhang mapanganib na